1 Corinthians chapter 2, verse 14 and to 16. The Bible says, "But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. But he that is spiritual judges all things, yet he himself is judged of no man. For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ." Ating po message, two wisdoms that compete over us. So, meron pong dalawang uri ng wisdom. Para sa iba, ito ay katalinuhan, ito ay ang kabaligtaran nito ay kamangmangan, at ito ay isang bagay na hindi natin gusto na maging mangmang. Ang gusto natin, tayo ay mayroong wisdom. Subalit, hindi lahat ng wisdom ay galing sa Panginoon. Christians are sometimes confused and label the wisdom of this world as good for them. Minsan, ang tawag natin dyan ay discernment. Akala natin ay lahat ng discernment ay maganda. Kaya minsan, merong lumalapit sa akin, sabi, "Pastor, na-discern ko na ito ang dapat kong gawain. I believe, I feel, I have the peace na ito ang will of God." Pero pag inanalyze mo, yung kanilang mga statements ay hindi natin makikita na ito ay godly discernment, kundi sariling pakiramdam lang. Kaya kailangan po natin ng maintindihan, ano ba yung godly discernment, worldly discernment, human discernment, and God's leading, at saka ano yung pakiramdam lang natin. Meron pong special guidance na binibigay ang Panginoon. At minsan, ginaid ka na nga, pero hindi mo naman ginamit. So, isa rin yun, no? Missed opportunity to serve the Lord. We need to be sensitive with the Lord's work in our hearts, with the Lord's leading, so that we will not waste our rewards. Meron po tinatawag na loss of rewards, na meron ka na sanang matatanggap na blessing galing sa Panginoon, kaya lang hindi mo pinagbigyan yung instruction of the Lord. So, kailangan alam din natin yon. Dito po sa verse na ating nabasa, "The natural man receiveth not the things of the Spirit of God." This is the way that we understand the human wisdom. Human wisdom is from the natural man. Natural lang sa atin na pag-isipan na tayo ay nagiging maayos, matalino. Maganda ang pag-iisip natin. Yan ang ating, kaya tayo nag-aaral. Kaya tayo pumupunta sa mga tao na paham, yung mga marunong. Nagte-training tayo. Sapagkat ang gusto natin, kung anong guidance maibibigay sa atin, yung tama. At hindi yung kung saan-saan na lang galing. Yan ay makikita natin kahit sa medical field, sa scientific field, sa ating pagpili ng karir, sa ating pagpili ng makakasama sa buhay, kailangan wise tayo. Sa ating reaction, kung ikaw ay may asawa na, tapos hindi mo nagustuhan, kailangan mo pa rin ng wisdom. Yung anak mo ay merong tinatanong or merong desisyon at hindi mo alam paano siya tutulungan, kailangan mo ng wisdom. Saan tayo tumatakbo? Ano yung nananalo? Yun ang kailangan nating intindihin. Kasi pagka
ang panalo lagi ay human wisdom, ay baka mapupunta ka sa hindi maganda, kapahamakan. There are people in the scriptures who exercised human wisdom. Ang isa nating halimbawa dyan ay si Ahitopel. Si Ahitopel ay isang sikat na laging pinupuntahan kahit ng mga hari. Pero hindi naman sinabing he is led always by the Spirit. Napaka-wise niya sa gera, siya ay parang consultant ng hari. So that pag pumunta sa kanya at nagsalita siya, panalo yung kanyang mga advice. No? So minsan meron siguro sa ating ganyan. Pinupuntahan ka para, ano ba gagawin ko? Nalilito ako sa buhay ko. Ano ba ang gagawin ko? Kasi ganito nangyari. Tapos pag nag-advise ka, panalo. Maganda. Napupunta sa magandang sitwasyon. So, yan si Ahitopel. Kaya, nung isang araw, nag-advise si Ahitopel, hindi sinunod. Nagpakamatay si Ahitopel. No? Kasi, sanay siya na pag sinabi niya, ay nagiging maayos. Si Pharaoh, sa panahon ni Moises, meron din siya mga advisor. Yung advisor niya, ang dahilan kung bakit naging hard yung puso, matigas ang puso ni Pharaoh. No? Kung wala sana siyang advisor, at meron lang siyang sariling judgment, nakikita niya na daming napaperwisyo, pinakawalan niya na sana si Moises. Kaya lang, may mga advisor siya eh. At yung advisor niya sabi sino na ang gagawa ng mga ano natin? Sino na ang mga katulong natin? Sino na ang mga gagawa ng mga mahihirap na bagay dito? Yan mga Hebrew children, yan ang mga malalakas. Silang gumagawa. Pag pinakawalan mo yan, wala na tayo. So, binago niya yung desisyon niya. Sige, mali yung advice sa kanya. At minsan, ay nagkakaroon tayo ng dalawang isip. Kaya tawag sa atin ay double-minded. No? Kaya tayo ay unstable, sabi ni James. A double-minded man is unstable in all his ways. Dalawa isip mo, kasi parehong tama. Anong gagawin ko? Tama pareho. Pag dito, okay. Dito, okay din. Ano kaya mas maganda? Yan yung mga, minsan, yung mga mag-a-abroad. No? Tayo lahat, nag-abroad. Marami sa atin, nag-abroad. Ano kaya? Tutuloy ko kaya ang mag-abroad? Maganda rin. Iunlad, para sa ekonomiya, ika nga. Di ba? Uunlad ang buhay, mas gagaan ang burden, pero marami kang mamimiss. Lalo na kung iiwan mo yung asawa mo. Lalo na kung iiwan mo yung pamilya mo. No? Pero, ang daling kumita. Pero kikitain ko rin naman yan dito. Baka pag pinagpala ako ng Panginoon, dito, kahit di ako mag-abroad, pwede akong umunlad sa buhay. So, yan yung mga tama ang mag-abroad. Marami nang nag-abroad. Nakauwi, maayos na ngayon. Meron namang nag-abroad na pariwara. So, ano ang maganda? That is something that we ought to be, that we ought to know. So, ito yung natural man. Huwag tayong pumayag na ang wisdom natin ay galing lamang sa natural man, because the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Huwag tayong tumigil sa ordinaryo, ika nga, skin deep wisdom. Yung, kung ano lang yung unang pumasok sa isip mo, yun na. Hindi po yan ay, hindi yan ang normal na paraan ng mga Kristiyano.
no? Yung paglipat ng church, yung pagsagutan ng mag-asawa, yung pagpalit ng trabaho, pagkikwit, yung pagbili ng malalaking bagay sa buhay natin, pagpapalit ng karir sa mga estudyante, maraming mabibigat na bagay sa buhay na kailangan mahabang pag-iisip, mahabang prayer, mahabang counseling, at hindi yung basta-basta na lang kung ano yung unang pumasok sa isip, yun siguro tama. That is the natural tendency of man, and not seeking the Spirit of God. So until today, we have this dilemma, and we hope to be guided accordingly, according to the wisdom of this world, according to the wisdom of the Lord, not of this, just of this world. So God's delight is to give us a deeper wisdom. Kaya ang sabi ng verse, He that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judged of no man. So anong ibig sabihin ng he that is spiritual judgeth all things? Kapag po tayo ay spiritually minded at hindi lamang fleshly minded or using human wisdom in everything that we do and everything that we think about. Pag tayo spiritually minded, ang ating guide ay ang Holy Scriptures. Ngayon, ang Holy Scriptures, paano ba na-produce yan? Una, yung merong prophetic revelation. Ito po ay hindi galing sa isip ng tao lamang, ang banal na kasulatan. Ang banal na kasulatan ay galing sa bibig ng Diyos. At ang bibig ng Diyos, pagka may lumabas dyan, pupunta yan sa propeta o kung sino yung manunulat niya. Ganon ang pamamaraan. At oras na yan ay maisulat, yan ay nagiginang scriptures. Yan ay salita ng Diyos paglabas ng bibig ng Diyos. Yan ay salita ng Diyos pagdating yan sa isip noong manunulat or sa tainga. Iba-iba paraan. Kung papaanong ang salita ng Diyos ay dumarating sa mundo. Minsan, through dreams. So, pero panahon ng dreams ay noon yun. Ngayon, huwag nyo nang bibigyan masyado ng meaning yung mga panag-inip natin. Kasi baka yan gamitin mong guidance sa decision making mo, ay mapapahamak ka. No? Huwag nating gamitin ang ating, na panag-inip ko, naghiwalay daw tayo eh. Sige, maghiwalay na tayo. Na panag-inip ko, kailangan magpalit ako ng trabaho. Kaya nagre-resign ako ngayon, boss. Na panag-inip ko, ay yung isang panaginip, sabi niya, na panaginip ko, kinakasal daw tayo. Ayun, magandang panaginip yon. Pero, sabi naman ng dalaga, hindi yan ang panaginip ko eh. Kaya, sawi. Okay? Kailangan nagtugma yung panaginip nyo. So, yung tunay na panaginip, noong unang panahon yon, yun yung prophetic revelation through visions and dreams. Yun ay galing sa bibig ng Panginoon, yun ay salita ng Diyos na dumarating doon sa propeta, dumarating doon sa manunulat. Pagkatapos, salita na ng Diyos yun, pero hindi pa matawag na scripture. Kasi ang scripture, ibig sabihin, inscribe. Isinulat. Kasulatan. No? Pero, paglabas nun sa bibig ng Panginoon, Word of God na yun. Hindi pa nga lang nakasulat. Okay? So once it lives and it arrives on earth, on the mind of a prophet or a
scribe of the Lord. Then, he writes it, transfer it to men, prophesy, ibig sabihin, sinasabi niya, kahit di pa sinusulat, sinasabi na niya. And he goes to different places. No? Then that is the Word of God, which is the best wisdom of all. And if we don't follow the wisdom of God, mahihirapan tayo, may kalalagyan tayo, kontra tayo. Kailangan ay sundin natin ang salita ng Diyos na kanyang sinabi. Sabi, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Ngayon, pagka lumabas na yan, dumating na, naging scripture na, anong susunod? Kailangan natin ng illumination. Kaya, yung natural man, sabi rito, receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Wala siyang illumination. Naririnig niya yung truth, hindi niya pa rin maintindihan. Naiintindihan naman niya yung words, walang dating sa kanyang puso. Iyan ang problema ng natural human wisdom. Sabihin mo man ilang beses ang katotohanan, hindi niya siya susunod. Dahil ang dating sa kanya niyan, foolishness. Either foolishness or hindi pwedeng i-implement sa buhay niya. Hindi akma. Hindi karapat-dapat. That is why, after binigyan mo na ng napakaraming instruction, sabi nga ng Bible, ye are dull of hearing. Sana wala galing ditong dull of hearing. Kaya minsan may mga pastor, habang nagpipreach, sabi niya, nakikinig ba kayo? O tayo, nakikinig ba kayo ngayon? Yan, sarap pakinggan nun. No? Yung chorus ng amen na nakikinig ba kayo? Kasi ibig sabihin, the Word of God is coming to our hearts and we are being receptive. The natural man receiveth not, but the spiritual man receives. Pumapasok. Pagkatapos, the spiritual man is not dull. Hindi mapurol. Sharp. Naiintindihan dahil binuksan ng Panginoon ang puso at isip natin doon sa mga matatalas na salita ng Diyos. Natututo tayo. Yung iba, ilang beses nang umattend, wala pa rin dating yung salita ng Diyos sa kanila. Kaya, iimbitahin mo ulit, at saka na lang. Umattend. Para sa iyo, yung mensahe, ang tindi. Pambira, sigurado, itong inimbita ko na to. Narinig din niya yung narinig ko. Sigurado, babalik ito. Kasi ang tindi. Ikaw, bless na bless, natitindihan ka, nasusugatan ka, nagustuhan mo yung mensahe, tapos yung bisita mo, imbitahin mo ng next Saturday, kamusta? Balik tayo ulit. Excited na ako makarinig ulit. Tsaka na lang, maglalaba ako, o may lakad ako, no? May party ako, o may basketball ako, o kung ano man. So magtataka ka, ba't ganun? Di ba yung narinig niya, yung narinig ko, narinig din niya? Ba't iba dating sa kanya? The natural man. Hindi pa binuksan ng Panginoon eh. Hindi ibig sabihin, bobo siya. Hindi ibig sabihin, evil siya. Ibig sabihin, natural lang siya.
Totoo lang siya sa puso niya. Kaya wag mo siyang kagagalitan na, ang bobo naman ito, di nakuha. Ang ganda-ganda ng mensahe, di nakuha. Ang bobo. Wag tayong ganun. No? Natural yun eh. Tao yun eh. Mag-intay ka ng kilos ng Panginoon sa puso niya. At saka ka matutuwa. Kanino ka matutuwa? Sa Panginoon. Hindi sabi, ay tumalino ka rin. Mabuti naman. Nakakuha mo na ngayon. Di ba? Panginoon yan eh. We are not Arminians na yung mga free will. Yung mga free will, nakarinig na. Pag nakarinig, dapat tumanggap na. Oh. Kaya anong gagawin ng Arminian? Dahil ang kanila human-based. Nakarinig ka na. Dapat tumanggap ka na. Anong susunod? Papatanggapin. No? Halika. Pray tayo. Oh. Dear Lord Jesus. Dear Lord Jesus. Tapos kinakapik-tapik pa yun dito. Ganon. Meron akong nakita yung preacher na pagka pinisil mo raw dito yon, susunod siya sa mga sinasabi mong repeat after me. No? Kaya, aakbayan mo. Tapos pag sinabi mong, you pray after me Dear Lord, I receive you. Gaganunin mo yung balikat. Ano niya. Kung kahit hindi siya willing, mapapa-pray siya eh. So pag napag-pray, para sa Armenian, pag napag-pray mo yun, ligtas yun. Tumanggap eh. Pag nilagay mo yun sa card mo na report, na he professed faith in Christ, ayos na yun. Tapos, ang nangyayari, no? Di a-attend na yun ng church kasi follow up mo ng pa-follow up. A-attend ng church. Oh. Kung hindi pa yung totoong save, dahil sa kaka-attend ng church, masasave na yun. So, yun. Tayo, follow up din tayo. Diba? Binibigyan din natin ng reminder. Ipinipreach natin ulit yung gospel sa Kanya. Pero hindi tayo naniniwala na yung salita mo, yun ang nakakabigay ng kaligtasan. Mag-iintay tayo sa kilos ng Panginoon sa puso. Because the natural man receive it not. So that is wisdom in soul winning. That is the way that we understand how the Lord works. Sabi neither can he know them because they are spiritually discerned. Hindi niya kaya, hindi niya mapoprocess yun. Yung knowledge na binibigay mo na gospel, kung hindi pa siya ready, hindi pa siya binuksan ng Panginoon, hindi niya mapoprocess yun. Ang dating lang sa kanya niyan, nire-recruit mo siya sa pagiging Baptist. Yun. No? Kaya ang response niya sa'yo, sige, kasi Katoliko talaga akong pinalaki eh. Ang defense niya, parang hindi mo ako pwedeng gawing Baptist. Hindi niya maintindihan na ang kinukuha mo sa kanya, yung kaluluwa niya para mapunta sa kingdom of God. Hindi niya mapoprocess. No? So he has another kind of reception to the spiritual wisdom. But he that is spiritual, judgeth all things. Ayos na yung dating sa kanya. Bakit siya naging spiritual? Kumilos na ang Panginoon. He that is spiritual, judgeth all things. Yet he himself is judged of no man. So pag dumating na yung spiritual discernment sa isang tao, ang beginning niyan is meron na siyang faith in the Lord Jesus Christ. Meron na siyang repentance. Pag nangyari na yan, that is the beginning of wisdom. The fear of the Lord is the beginning of wisdom.
nakita na niya talaga. Na-realize niya that he is a sinner. Realize niya na mayroong punishment for sinners. At nakita na niya that God is willing to save him. And that salvation is only in Christ. So pagka nakuha yan ng isang tao, kakaroon siya ng saving faith, malalim na ang tingin niya sa mga bagay na salita ng Diyos. Hindi na yung natural level. Mga spiritual level. So, mas malalim. No? Kaya sabi, he that is spiritual judgeth all things. Iba na yung perspective niya. Pag tumingin tayo, test natin ang ating sarili. Ha? Pag tumingin tayo sa isang bagay, ito ba ay natural lang? Pag nag-a-analyze ka, or spiritual? Pagka tumitingin ka, ina-analyze mo ang sitwasyon sa Pilipinas. Sasabihin mo, ang daming corruption. Ang daming namamatay dahil sa corruption. Ano ang nagpasok sa puso mo? Mabuti pa, magpalit na lang ako, maging Amerikano na lang ako. Kasi, walpa kang Pilipinas. O maging Chinese na lang ako. Yan ang natural man. Akala mo walang corruption sa China o sa US. Diba? Pero, ang spiritual man, sabihin mo, ang kailangan ng bansang ito si Kristo. Walang improvement ang bansang ito sa mga politiko. Dahil all have sinned. All are gone out of the way. There's none righteous, no, not one. Wala ang pag-asa mo sa mga mamumuno. Kasi lahat yan may problema sa puso. And the only time na magkakaroon ng perfect, righteous government sa mundo is when Christ rules and reigns on earth. Yun talaga ang pag-asa natin. That is the way na hindi ka basta-basta, sige, sasama ako sa susunod na rally. November 16. Sasama ako. Galit na rin ako eh. Oh. Kasi, pagka doon ka ganon, mababaw ka. No? Pero pwede naman tayo sumama. Wala namang. Hindi ko naman sinasabing bawal ang SGBC ay sumama sa ganon. If you feel like you want to do it. Pero, pagka ikaw doon umasa, na tingin mo, napaltan ng gobyerno, gaganda na Pilipinas, yan ang natural man. Hindi spiritual yan. No? Kahit sino lagay mo dyan, ganun pa rin yun. Not unless the Lord is the one who will give us rule. So, yun ang spiritual discernment. The leading of the Spirit. Yan ang hinihintay natin sa ating buhay. That is the good wisdom. Pagka ikaw ay spiritually minded, you can judge all things. Kasi malalim ka mag-isip, malalim kang kumilos, galing sa scripture kasi ang guidance mo. Hindi galing sa ordinaryong level ng pag-uusap lang. Hindi galing sa vloggers ang guidance mo. Hindi galing sa opinions of men. Hindi galing sa fiery rhetoric. And that is why ikaw ay kikilos ng maayos ayon sa salita ng Diyos. Choose the gainful wisdom. Sabi ng last verse natin, who hath known the mind of the Lord, that He may instruct him? Sino ba ang nakaalam na ng kalooban ng Diyos, ng pag-iisip ng Panginoong Diyos?
Sino ang may kabisado niyan upang kaya siyang bigyan ng, pati Panginoon ay kaya nating bigyan ng instruction? We have the mind of Christ. Do you have the mind of Christ? Dapat kaya natin matanggap yun. Because Paul said, we have the mind of Christ. Hindi niya sinabing, we should have the mind of Christ. Para sa kanya, it is already present possession ng mga tao, mga mananampalataya. So, pagka ikaw ay kumikilos, nag-iisip, nagdidesisyon, kung ikaw ay nasa ibang level na ng espiritualidad sa iyong buhay Kristiyano, you can make the decision according to the mind of Christ. Yun ay pwede mong sabihin, this is the mind of Christ. Hindi yung, I hope this is the mind of Christ. Or, maybe, this is the mind of Christ. Nakita niyo yung kaibahan? Pag sinabi mo, maybe, sige lang, gagawin ko na to, bahala na. Siguro naman, mind of Christ to. Yeah? O hindi kaya, magpe-pray ako. O, sana ito na yung kalooban ng Diyos. Pero iba yung sinabing, eto, ang nakikita ko sa Scripture, na mind of Christ. So, I hope meron tayong ganong klaseng level of discernment. It's not for all. It's only for those who are exercised to have the mind of Christ. So, for some, it could be a goal. And for some, it could be an everyday occurrence. Nangyayari talaga yan. No? Now, pag you exercise the mind of Christ, hindi ibig sabihin nun, ay pagka kumilos ka, lahat makakagusto doon sa kilos mo. Diba? Bakit? Because not all look at you as having the same mind. Not all are in the same mind. So pagka yung isang tao, guided by his natural man wisdom, pag tumingin siya sa isang tao, na ang decision ay mind of Christ, lalaitin niya yun, hahamakin niya yun. Sabi niya, bakit ganun ginawa? Bakit ganun ang naging desisyon niya? Bakit ganun ang pinuntahan niya? Bakit kaya hindi na lang dito na lang or doon na lang? Lagi may challenge araw-araw eh. No? Kahit sa ating pamilya, sa ating opisina, sa ating pagdadrive, meron lagi magsasabi, bakit hindi dito? Gumanong ka eh. Dito mas maganda eh. Hindi, ako nagdadrive eh. Oh. Bakit hindi yung, ito ang pinili mo na puntahan, bakit doon? Ba't diyan ka mamamalengke? Ba't hindi dito? Bakit diyan ka shopping? Marami. Ba't ginastos mo yan? Ba't binili mo yan? Bakit hindi ito na lang? See? So, apektado yung buong buhay natin sa decision making natin. So, the mind of Christ has to prevail sa ating buhay. The mind of Christ is the Lord's agenda. The Lord's mindset. The Lord's leading. Na dapat lagi nating iniisip, sana ito ang kalooban ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Let me pray about it. Yung iba sa atin, basta nagdidesisyon na lang, di na nagpe-pray, di ba? Kaya nawiwindang. Dire-diretso na tayo eh. Pag merong isang bagay na naisip natin, ito, hindi na pumupunta sa, alam niyo yung hump? No? Ayaw natin ng hump, di ba? Gusto natin dire-diretso.
Yung prayer, yun yung hump. Pagka mabilis yung takbo mo, pag makita kang hump, oops, dahan-dahan, para hindi ka gumanon. Pag diniretso mo yan, kakaldag ka. Alog ang utak mo. No? So, gawin natin, pag spiritual-minded ka, and you have the mind of Christ, kahit ang Panginoon, bago pumunta sa isang susunod na direksyon ng buhay niya, nagpe-pray. So, ganun din tayo. No? Bago tayo kumilos, sige, pagpe-pray ko yan. Di ba maganda marinig yon? No, may binigyan ako ng binigyan ka ng isang malaking responsibility. Pagpe-pray ko, pastor. Maganda marinig yun, ah. No? No. Pero yung sasabihin, attend ka ng church, sige, pagpe-pray ko. Hindi na yun. Diba? Given yun eh. Mag-o-offering tayo. Ay, mag-pray muna tayo kung tama ba yan o hindi. Diba? Hindi yun. Merong mga bagay na hindi na pinagpe-pray, gagawin mo. Pero yung mga malalaking desisyon sa buhay, you need the Lord's mind. Diba? So that you will receive the Lord's agenda. The Lord's leading. Let us always seek the Lord while He may be found. And then make the decision. You are in a crossroad. Pray, ask the Lord's guidance. Alam mo naman na hindi siya magbibigay ng boses eh. Hindi siya magbibigay ng, sige, option 1 and option 2, sige, option 2. Hindi naman siya ganun mag-leading eh. Na audible voice. Huwag tayo maghihintay ng audible voice. Delikado yung mga ganun. No? Basta sabihin mo lang sa Kanya. And wonder of wonders, malalaman mo yung spiritual leading ng Panginoon. He is active in our minds. He is active in the minds of others. Maybe He will use others to give you the right decision. So, tayo po tumayo na.